Nakita ni Jocelyn na sinulyapan lamang ni Carter ang cellphone nito, ngunit tsak niyang nabasa na nito ang mga text message na nanggaling kay Roxanne. At pagkatapos ay nakita niya ring pinatay lamang nito ang cellphone na hindi man lang nagre-reply sa text nito. Dahil dito ay kaagad niya itong tinanong, "May problema ba? Narinig ko kaninang nagre-ring ang cellphone mo. Pero nasa loob pa kasi ako ng banyo kanina." Patay mali siya niyang tanong dito. Wala naman, simple rin namang sagot nito sa kanya. Tumango si Jocelyn na tila ba sumang-ayon na lamang sa naging sagot nito. Isa pa ay ayaw na niyang usisain pa ang tungkol dito, lalo na't alam niyang ayaw nitong sabihin yun sa kanya. Tumahimik na lamang siya at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos niyang matuyo ang kanyang buhok ay pinatay na ni Carter ang lahat ng ilaw sa kwarto at sabay silang nahigang dalawa. Wala silang imik na dalawa at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa loob na silid. Halos naririnig na niya ang paghinga nito dahil sa sobrang tahimik. At pagkatapos ay kinuha niya ang kumot at binalot ang sarili doon. Ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata at naghahanda na para matulog. Kaya lang naramdaman niya na patuloy na nagbabibrate ang cellphone ni Carter. At siyak na patuloy itong nakakatanggap ng mga text message at alam niya na kagad kung kanino galing ang mga yon. Nilingon niya pa ito pagkatapos tumalikod dahil hindi naman gumagalaw pa si Carter. At mukhang nakatulog na nga ito. Naging tahimik ang paligid at papunta ng kanyang tulog nang bigla na lamang gumalaw ang kama. Dahil sa curiosity niya, minulit niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Carter na dahan-dahang gumagalaw habang nagpunta sa cabinet. Pagkatapos ay nagpalit ito ng damit. Alam niya na kaagad kung bakit ito nagbibihis. Mukhang pupuntahan nito si Roxanne at isang realisasyon ang sumampal sa kanya na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ito matitiis sa Roxanne. Bigla siyang hindi nakagalaw habang nasa ilalim siya ng kanyang kumot at pakiramdam niya nag-iistato ang katawan niya ng mga oras na yon. Hindi siya gumalaw sa takot na malaman itong gising siya sa mga oras na yon. Maging ang kanyang mga nakamulat na mata kanina ipinikit niya. Ilang minuto pang lumipas at nasisiguro niyang nakabihis niya ito ng tuluyan. At sa sumunod na sandali ang pagsara na ng pinto ang narinig niya. Tanda na umalis na ito. Sa kabila ng lahat ay umalis pa rin ito at pinuntahan si Roxanne. Umalis ito na wala man lang sinabi sa kanya, talagang hinintay pa nito na makatulog siya bago umalis at hindi man lang nagpaalam. Akala siguro nito ay tulog na siya at hindi na niya alam na umalis ito sa tabi niya, pero sobrang mali ito dahil ng mga oras na yon ay mulat na mulat ang kanyang mga mata. Carter, bulong ni Jocelyn ang pangalan nito. Sa ilalim ng kumot na punong-puno ng sakit at pagkatapos ay bigla na lamang yung narinig ang malakas na kulog sa labas at tila ba uulan. Napaupo siya sa kama at sumandal sa headboard ng kama at niyakap ang kanyang sarili. Iginala niya ang kanyang paningin sa madilim na silid at halos wala siyang makita kundi tanging bintanang nagliliwanag dahil sa kidlat at wala siyang ibang naririnig kundi malalakas na kulog at tila ba uulan ng napakalakas. Nang tuluyang makarating si Carter sa ospital kung nasaan si Roxanne ay nag-uumpisa ng bumuhos ang ulan. Sa likod na dumaan si Carter dahil doon naman ang malapit na pasukan, nakatabi lamang ng parking lot. Pagkapasok niya sa loob ay kaagad niyang hinanap si Roxanne doon, ngunit hindi niya ito nakita kaya sa information desk na lamang siya nagtanong. Nagbabaka sakaling alam na mga itong isasagot sa kanya. Ilang sandali pa nga ay sinabi sa kanya na baka nakaalis na ito. Ngunit nagdalawang isip niya na paniwalaan ang sinasabi sa kanya ng isang nurse. At pagkatapos ay nagmamadaling lumabas sa entrance ng ospital habang hawak-hawak niyang kanyang payong. Pagkalabas niya ay malakas pa rin ang buhos ng ulan. Hanggang sa mga oras na yon, iginala niyang kanyang paningin sa labas at nakita niya na sa gitna ng ulan ay may isang taong nakatalikod. Habang nakaupo sa wheelchair at alam na niya kaagad kung sino yon. Walang iba kung hindi si Roxanne. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang dalang payong at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palapit dito. Dahil nga sa ilaw ng posting nakatapat dito ay nakita niya noong makalapit siya dito na sobrang basang-basa ng buong katawan nito at ang kamay nito ay halos namamaga ng mga oras na yon. Mukha itong basang sisiw sa gitna ng ulan. Sa totoo lang ay galit siya dito kanina bago siya umalis, ngunit ang lahat ng iyon ay nawala at napalitan ng pag-aalala, lalo nang makita niya itsura nito ng mga oras na yon. Habang hawak niya ang payong sa isa niyang kamay, ang isa naman na hinawakan ng kamay nito at sinabing, "Halika na sa loob, ang lakas ng ulan dito." Nakapikit ito habang nakaupo sa wheelchair nito
At nang marinig nitong kanyang tinig ay kaagad nitong nagmulat ng mga mata. At nang makita siya nito sa harap nito ay isang ngiti ang sumilay sa mga labi. Carter, alam kong pupuntahan mo talaga ako at hindi mo talaga ako kayang tiisin. Nasisiyahan, nabulong nito sa kanya. Hindi mo pa rin ako kayang tiisin, hindi ba? Tanong nito at pagkatapos nag-umpisang umiyak sa harapan niya. Hindi na lamang siya sumagot dito at pagkatapos tahimik na inikot ang wheelchair nito. At tinulak papasok ng ospital. Pagkatapos niyang pumasok sa entrance ng ospital, ay kaagad siyang sinalubong ng ilang nurse at pagkatapos nakiusap siya. Sa mga ito na kung pwede paliguan nila si Roxanne dahil basang-basa nga ito ng ulan. At kaagad namang pumayag ang mga ito sa kanya. Makalipas ang 10 minuto ay nakalabas na mula sa banyo si Roxanne na nakabihis na at mukhang hindi na basang sisiw katulad kanina. Sa mga oras naman na yun ay may matawag siya na doktor na titingin sa sugat nito sa kamay dahil habang naliligo to kanina naghanap na talaga siya ng susuri sa kamay nito. Akmang magsasalita na sana to ngunit inunahan na niya ito bago pa man nito maibuka ang bibig nito. Humarap siya sa doktor. Pwede po ba ninyong tingnan ang sugat niya sa kamay? At kung pwede lang po ilapatan na rin ng pinakamabisang gamot para mabilis na gumaling, sabi niya rito. Tumangulang naman ng doktor sa kanya at pagkatapos ay mabilis na lumapit kay Roxanne upang tingnan ang mga lagay nito. Samantalang siya tahimik lamang na nakamasid habang nakatayo sa tabi ni Roxanne. Nang makita niya sugat nito sa pulso ay bigla siyang napakuyom ng kamay. Dahil mas mukhang lumala lamang ito at halos parang hindi niya nililinis sa mga sugat. Ang kanyang mga kilay kaagad na nag-isang linya habang nakatitig dito. Nilinis ng doktor ang sugat nito at nilagyan ng takip. Maging ng gamot, lumabas muna siya sandali ng silid habang nililinis ang sugat nito. At pumasok lamang siya nang tapos nang gamutin ang sugat nito. Pagkapasok niya kaagad niya nakita si Roxanne na tahimik na nakaupo sa kama. Nang pumasok si Carter ay nagangat din ito ng mata kung saan nagsalubong ang kanilang paningin. Tinitigan niya ito ng malamig at walang anumang sinabi. Nanatili siyang nakatayo ilang metro mula dito. Nakita niyang napalunok ito pagkatapos tuluyan na nga nagsalita. Carter, huwag mo akong titigan ng ganyan, please. Natatakot ako, sabi nito sa kanya. Alam mo ba kung gaano kadelikadong sugat mo ha, Roxanne? Pagkatapos pinabayaan mo lang at hindi mo pinapagamot, ni hindi mo malang nilinis. Galit na sabi niya rito ngunit nanatili pa rin siyang kalmado hanggang sa mga oras na yon. Alam mo ba kapag hindi yan naagapan, pwede mong Alam ko, putol nito sa kanya sinasabi. Baka sa mukha nitong pagkabalisa. Wala ka naman pakialam sa akin kahit na ano na mangyari sa akin, hindi ba? Kaya bakit pa ako mag-alala sa sarili ko? Sabi nito na mukhang iiyak na. Napabuntong hininga na lamang siya nang wala sa oras. Pero dapat mong malaman na hindi mo dapat saktan ng sarili mo para lang puntahan kita. Dahil hindi ito tama. Alam ko mali na nasaktan ko sarili ko. Pero kung hindi ko gagawin to, pupuntahan mo pa ba ako, Carter? Makipagkita ka pa ba sa akin? Tanong nito sa kanya at hindi siya nakasagot sa tanong nito. Muli siyang napabuntong hininga at lumapit dito pagkatapos naupo sa tabi nito mismo. Pagkaupo niya kaagad nitong inabot ang mga kamay niya. Carter, alam ko maling ginawa ko. Mali ang ginamit kong way para puntahan mo lang ako pero kasi miss na kita. Bulong nito sa kanya. Hindi ako makatulog sa gabi. Nakadilat o nakapikit man ang mga mata ko. Ay ikaw pa rin laging nasa isip ko. Dagdag nito at pagkatapos napatitig siya sa mga mata nito. Kahit naman ganun katigas ang puso niya, maawa pa rin siya sa itsura nito. Isa pa hindi naman siya isang taong bato para walang maging pakialam lalo na sa babaeng nagpapahayag ng pagmamahal sa kanya habang may mga luha sa mata. Hindi niya alam kung ano bang tama niyang gawin ng mga oras na yon. Dahil sa itsura nito'y biglang lumambot ang puso niya at pagkatapos tinanggal ng kamay ni Roxanne. Na nakahawak sa kanyang kamay at binabasa may kandungan nito. Tumayo siya. Matulog ka na muna, babantayan kita at hindi na muna ako aalis dito. Sabi nito sa kanya. Talaga? Masayang tanong nito sa kanya at kaagad rin namang nakakulay ang mukha nito sa labis na kaligayahan. Tumango siya at pagkatapos inayos na ito at pinahiga sa kama. Samantalang siya nanatili lamang na nakaupo sa may tabi ng ulo nito. Sa labas ay palakas ng palakas ang ulan. Napasimangot siya nang wala sa oras habang nakikinig sa mga malalakas na kulog. Normal lang naman ang panahon nang lumabas siya ng kanilang bahay. Isa pa, wala naman siyang nabalita ang uulan nga ng malakas ngayon. Na may kasama pang kulog at kidlat, bigla niyang naalala si Jocelyn. Dahil sobrang natatakot to sa kulog. Mag-isa lamang ito sa silid at hindi niya alam kung makakatulog ba ito ng maayos. Nilingon niya si Roxanne at habang nakatitig rito.
ay napaisip siya na mukhang magkakaroon na naman siya ng problema. Nang umalingaw-ngaw na ang malakas na kulog ay nasa loob na ng taxi si Jocelyn. Pinakiramdaman niya kaninang kanyang sarili noong nagsunod-sunod ang kulog at napagpasyahan niya na sa ibang bahay na lamang muna siya magpapalipas ng gabi. Doon na lamang muna siya kay Olga ngayong gabi dahil tsak na kapag nanatili siya doon sa silid na mag-isa, ay baka kung ano lang ang mangyari sa kanya dahil sa sobrang takot niya. Dahil sa sobrang pagmamadali niya ay tanging ilang papel ng pera lamang ang nadala niya. At maging ang kanyang cellphone ay nakalimutan niya palang kuhanin. Palakas ng palakas ang ulan sa labas at bigla niyang naalala na maging ang magdala ng payong hindi niya nagawang naalala dahil basta na lamang siyang lumabas ng bahay. Isa pa'y hindi pa naman umuulan nang makapagdesisyon siyang umalis ng bahay nila. Dahil sa lakas ng ulan ay halos malamlam ang mga ilaw sa kalye. At ang mga sasakyan sa kalsada ay kakaunti lamang. At halos malamlam ang mga ilaw sa kalye at ang mga sasakyan sa kalsada ay kakaunti lamang at halos wala na ring makita masyado sa daan dahil sa lakas nga talaga ng buhos ng ulan. Napayakap siya sa kanyang sarili habang nakaupo sa likod ng taksing mag-isa. Doon lang siya nakaramdam ng takot ng mga oras na yon. Bigla na lang kasi niyang naalala ang napanood niya sa balita hinggil sa isang taxi driver na pinagsamantalahan ng kanyang pasahero. Habang iniisip yun ay mas lalo pa siyang natakot para sa kanyang sarili. Mabuti na lang at natatandaan pa niya kung saan nakatira si Olga. At namarating niyang tapat ng building kung saan ang kondo nito, ay mabilis siyang nagbayad sa driver at nagtatakbo palayo sa taxi. Ni hindi na niya kinuha pa ang kanyang sukli at parang baliw na nagtatakbo sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan. Dahil nga sa wala silang dalang payong hindi niya naiwasang hindi mabasa ng ulan. Nakahinga lang siya ng maluwag nang tuluyan na nga siyang makapasok sa building. At mabilis na tinungong elevator at pagkatapos pinindot ang floor number ng kondo ni Olga. Ilang sandali pang nakarating na siya doon at mabilis na hinanap nito hanggang sa tuluyan ng kondo siyang nasa harapan ng pinto ng kondo ni Olga. Kaya lamang akma niyang pipindutin sana ang doorbell. Nang bigla na lamang bumukas ang pinto at lumabas mula doon si Tommy. Anong oras na pero bakit naroon ito? Isa pa'y hindi na siya bata pa para hindi maintindihan kung bakit ito naroon sa kondo ng kaibigan niya. Kapag ang isang lalaki nasa bahay ng isang babae, sa 10 oras ng gabi halatang may relasyon ng mga to, hindi ba? Nang makita siya nito'y kaparehong-kapareho nitong naging reaction niya. Gulat. Dahil sa pareho silang nagulat, wala ni isa sa kanilang nakuhang magsalita hanggang sa bigla na lamang nitong narinig ang tinig ni Olga mula sa loob ng kondo nito. Tommy, dumating na bang order natin? Bilisan mo na ipasok dito at gutom na ako, sabi nito. Ilang sandali pang ituluyan na niyang narinig ang papalapit na mga yabag ni Olga patungo doon dahil hindi sumagot si Tommy. Nakapajama na ito nang makita niya at bigla nalaki mga mata nito nang makita siyang nakatayo sa pinto nito. Gulat na gulat to. Jocelyn, gabing-gabi na, sabi nito sa kanya. Hindi nga nagtagal ay napansin nitong basang-basa siya dahil sa pagsuon niya kanina sa ulan at ang kanyang bukay gulo-gulo pa at mukhang problemadong-problemado. Halika, pumasok ka dito sa loob, sabi nito sa kanya at mabilis na lumapit sa kanya. Ano bang nangyari sa'yo't basang-basa ka? Naku, mamaya magkasakit ka. Nag-aalalang sabi nito sa kanya at hinila siya papasok na kondo. Agad siya nitong diniretso sa silid nito upang handaan siya ng mga damit dahil nga basang-basang mga suot niya pagkatapos inabot nito sa kanya mga damit. Magbihis ka na muna, sabi nito. Dali-dali naman siyang pumasok sa banyo at nagpalit ng kanyang damit. Paglabas niya kaagad niyang nakita si Olga na may hawak na tuwalya at dali-dali siyang lumapit dito at naupo sa tabi nito. Agad nitong pinunasan ng basa niyang buhok at nasa ganun silang ayos na bigla na lamang bumukas ang pinto at sumungaw doon si Tommy. Aalis na muna ako. Mag-usap na lang muna kayo, sabi nito sa kanila at pagkatapos ay bahagya siyang tumango. Pagkasabi nito noon ay kaagad na rin namang itong umalis. Nang makalis ito doon na unti-unting rumagas ang emosyon ni Jocelyn at tila ba hindi na niya kayang pigilan pang lahat. Mabilis niyang niyakap si Olga dahilan kung bakit natigil sa ginagawa nito. Olga, parang hindi ko na kayang kumapit. Halos bulong na lang nasabi niya rito pa. Mabilis naman tong binitawan ng hawak nitong tuwalya at pagkatapos niyakap din siya. Hinaplos nitong kanyang likod. Bakit? Anong nangyari? Puno ng pag-aalalang tanong ito sa kanya. Hindi niya nakuhang magsalita bagkus ay napahikbilang siya. May ginawa ba si Carter? Dagdag nitong tanong sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi ang manatili sa yakap nito at pakaramdam niya pagod na pagod siya at hindi niya kayang magsalita pa.
Dahil nga hindi niya nakuhang sumagot, dito'y nanahimik lang ito, tinintay na magumpisa siyang magkwento. Hanggang sa tuluyan na nga siyang tumigil sa pag-iyak, ngunit hindi niya pa rin nakuhang magsalita, mukha siyang isang batang maliit na pinagalitan at sobrang tahimik. Samantalang habang tahimik na nakikiramdam si Olga, ay kating-kati ang kanyang dilang kulitin si Jocelyn kung ano na nga bang problema, dahil nag-aalala siya. Sumuong talaga to sa napakalakas na ulan para lamang pumunta doon. Napakawalang hiya mo talaga, Carter. Galit na usal niya sa kanyang isip. Pagkaranang mahabang pananahimik ni Jocelyn, ay tuluyan nga ito nagangat ng ulo tumingin sa kanya na namumutla ang mukha. Gusto kong maligo, Olga. Parang napakalamig na pakiramdam ko, sabi nito sa kanya. Sige, umupo ka na muna dito at ihahanda akong paligo mo. Sabi niya rito kung sana kagad naman itong tumango sa kanya. Sige. Hindi nga nagtagal ay natapos na siyang ihanda ang bathtub. Para kay Jocelyn at pagkatapos sinandaan niya na rin to ng damit. Ilang sandali pang naglakad na papasok si Jocelyn sa banyo ngunit nasa pinto pa lamang siya bigla siyang nag-alala dito. Jocelyn, sasamahan na kita sa loob. Okay lang ako, ano ka ba? Kaya ko mag-isa, sagot nito sa kanya. Gusto niya mapag-isa at parang ayaw niyang makipag-usap na muna. Tumango sa kanya si Olga at tila ba naintindihan nito na sa wakas ang gusto niya. Pumasok na siya sa loob ng banyo at napuno ng usok ang buong banyo dahil sa steam na nagmumula sa tubig. Isa pa'y tama lang din na mainit ang temperatura sa loob ng banyo. Dali-dali siyang naglakad at lumublob sa tubig na hindi man lang nag-abalang maghubad ng kanyang mga damit. Napakainit ng tubig, kaagad siyang pumikit at binabad ang kanyang sarili sa loob ng bathtub nang walang anumang iniisip. Hanggang sa ang kanyang balikat ay biglang nadampian ng mainit na tubig hanggang sa kanyang leeg at pagkatapos ay ang kanyang mukha sa wakas ay ang kanyang ulo. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na nga nakalubog ang buo niyang katawan sa tubig. Dahil sa nakalubog nga siya, ikaagad na lumutang ang kanyang buhok sa tubig. Itim na itim at ng mga oras na yun ay tila ba hindi siya makapag-isip ng tama at hinayaan niya sarili niyang gawin ang gusto nito. Nagtuluyang mawawalan na siya ng hangin dahil sa tagal niya nakalubog ay inihaon niya ang kanyang ulo upang sumagap ng hangin. Pumatak ang tubig diretso sa bibig niya at nalasahan niyang maalat na lasa ng tubig. Hindi niya tuloy matukoy kung tubig ba yun na galing sa paligo niya o kung umiyak ba siya. Samantala sa labas naman ng pinto tahimik na nakatayo si Olga at matyagang naghihintay. Pinili niyang manatili na lamang doon dahil baka kapag narinig ni Jocelyn pabalik-balik siya doon, ay baka kung anong isipin nito. Hindi niya sinubukang umalis sa kinatatayuan niya dahil malakas ang pakiramdam niya na may dinadamdam na sakit ng loob si Jocelyn ng mga oras na yon. Isa pa'y natatakot sa maaring tong gawin ko sakaling umalis siya sa tapat ng pinto. Patingin-tingin siya sa orasan sa taas ng kanyang kama at pagkatapos nakita niya na halos 20 minuto nang lumipas. Ngunit wala man lang siyang narinig na kahit na anumang ingay sa loob ng banyo. Kaya labis na nag-alala si Olga, nagdadalawang isip pa siya ng mga oras na yun kung kakatok ba siya o hindi sa pinto ngunit pinili na lamang niyang katukin to. Jocelyn, tapos ka na bang maligo? Naghihintay siya sa sagot ngunit lumipas ang 1 minuto ngunit wala siyang nahintay na sagot mula kay Jocelyn. At akmang magsasalita na siyang muli nang marinig niya ang sagot nito. Oo, malapit na. Napahinga na lamang siya ng maluwag dahil dito. Lumipas pang ilang minuto bago tuluyang binuksan ni Jocelyn ng pinto tuluyan itong nakabihis. Nang makita niya ito mas gumaan palalong pakiramdam niya. Nang sulyapan ni Olga si Jocelyn ay kagad niya nakita ang pamumula ng mukha nito. Kaya dali-dali niya sinalat ang mukha nito at nag-alalang nagtanong dito. Bakit namumulang mukha mo? Nilalagnat ka ba? Sunod-sunod na tanong niya rito. Hindi no, wala to. Baka kasi matagal lang ako naligot isa pa. Napakainit sa loob ng banyo. Sagot nito sa kanya. Dahil nga sa sinagot nito bigla siyang napaisip. Mukha namang totoong sinasabi nito kaya hindi na lamang niya pinansin ang sinabi nito. Pagkatapos ng maligo ni Jocelyn, pinatuyo lamang niyang kanyang buhok. At pagkatapos, nahiga na rin sa kama. Habang nakahiga siya nanatili si Olga sa tabi niya. Nang akala nitong nakatulog na siya, tuluyan ng pinatay nitong ilaw. Sa silid at iniwan siyang mag-isa. Ngunit pagkasara pa lamang nito ng pinto ay bigla na lamang siyang nagmulat ng mga mata at napatitig sa kisame. Pakiramdam niya ng mga oras na yon, hindi siya okay. Dahil sino ba naman ang hindi magiging okay sa nangyari? Hindi niya alam pero pakiramdam niya sobrang manhid na yata niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at pilit na ngumiti katulad ng inaral niyang ngiti na nakalabas pang kanyang mga ngipin. Ngunit ilang beses na niyang sinubukan ngunit hindi niya nagawa ng maayos. Hindi niya magawang tumawa o ngumiti dahil sa sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sadyang talagang normal na lamang sa buhay ng tao masaktan ngunit kailangan niyang magkunwari na hindi siya nasasaktan o naapektuhan. Paano hindi niya nga ba pag-aaralan ng simpleng bagay na yon? Kung kailangan niya nga gawin iyon dahil wala siyang pagpipilian.
Patuloy niya sinubukang ngumiti bago hanggang sa hindi na niya matandaan kung ilang beses niya sinubukan. Pero ngalay lang ang kanyang panga sa pagpipili sa sarili niyang ngumiti. Maging ang kanyang puso'y namanhid na, tila isang punong natuyot, dahil sa sobrang init at ng mga dahon ni unti-unting naglalagas. Unti-unti na itong namamatay. Sa buong taon ang pag-i-edit at pagre-revisa ng mga script. Ang pinagkakaabalahan ni Olga sa gabi at dahil na rin sa kanyang irregular na schedule ay madalas siyang napupuyat kaya sanay na siyang matulog ng umaga at sa hapon na ang gising. Ngunit dahil nga sa pag-aalala niya tungkol sa kalagayan ni Jocelyn, ay sinadya niyang mag-alarm ng alas 6 ng umaga kahit nakatutulog lang niya ng alas 4. Pagkagising nga niya ay kaagad siyang naghanda ng agahan at pagkatapos kinatok ang pinto ni Jocelyn. "Jocelyn, pinaghanda kita ng almusal. Bumangon ka na't kumain tayo," masiglang sabi niya dito. At pagkatapos binuksan ang pinto, kaya lang nang pagbukas niya yung bakanting kamang bumungad sa kanya kung kaya'y kagad siyang natigilan. Wala si Jocelyn sa silid. Nang lumapit si Olga sa kanya kagad niya nakitang isang note na nakapatong sa kama. Agad niyang pinulot at pamilyar na pamilyar siya sa sulat na nakalagay doon. Sulat kamay ni Jocelyn. "Olga, salamat sa pagpapatuloy sa akin kagabi. Mas bumuti ng pakaramdam ko ngayon. At alam kong sobrang busy ka kaya hindi na kita inistorbo pa. Huwag ka nang mag-alala sa akin, palagi kong iingatan ang sarili ko. Jocelyn." Matapos basahin ni Olga ang sulat nito ay kagad niyang ninampot ang kanyang cellphone upang tawagan kaagad to. Pero nakailang tawag na siya ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Ang plano ni Jocelyn pagkaalis niya sa kondo ni Olga ay uuwi na siya at maghahanda ng para sa magaganap ng interview sa isang linggo sa paborito niyang ospital. Yun ang kailangan niyang paghandaan dahil kailangan niyang ibigay ang 100% niyang focus doon. Bukod pa doon ang ospital na yun ay yun din ang ospital kung saan matagal na nagtatrabaho ang kanyang ina. Kaya malapit yun sa puso niya. Kaya nga lang part-time nurse lang ang kanyang nanay noong nagsimula itong pumasok doon. Kaya malit lang ang sahod at syempre ibang treatment kumpara sa mga iba. Noong bata pa siya natatandaan niya na madalas sabihin ng nanay niya na kung gusto niya mag-aral ng medisina kailangan niya mag-aral ng mabuti. Pagdating ng araw kapag pumasok ka na sa ospital kung saan ako nagtatrabaho ay makikita mo kung paano gumamot ng mga pasyenteng mga doktor. Kung paano sila nagliligtas ng buhay. Noong sinabi niya na gusto niya na rin gayahin to, ay talaga namang humanga to sa kanya at walang ibang pinangarap ang kanyang ina kung hindi ang makatapos siya ng kanyang pag-aaral. Dagdag pa nitong sinabi noon sa kanya, wala daw siyang ibang hinihiling kung hindi ang makapagtapos siya at maging isang ganap na doktor at makapasok sa ospital kung saan nga ito nagtatrabaho. Sinabi rin ito sa kanya na kapag naging ganun ang trabaho niya, hindi na niya kailanman kailangang isipin ang mga gagastusin niya sa araw-araw at maging ang mga gusto niyang bilhin ay mabibili niya. Kung para sa kanyang ina, wala siyang alam na gawin kung hindi gawin ng lahat para maabot ang bagay na yon. Ngunit habang pauwi, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng sobrang pagkahilo. Kagabi ay medyo nahihilo na siya dahil nga sa pagkaulan niya yata kagabi. At nasisiguro niya na sintomas na yun ng sipon at isa pa ay baka may lagnat na siya dahil nang salatin niyang kanyang leeg ay mainit to. Bigla na lamang niyang naalala tungkol sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Kaya bigla na lamang siyang napahaplos sa kanyang tiyan.